Gusto mo bang mabalisa ang taong nagkakautang sa inyo o makarealize ang taong nagkakasala sa inyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo ang isang spell upang magbayad ang taong nagkakautang sa inyo, mababalisa siya, makonsensya siya, ma-realize niya ang kaniyang pagkakautang sa inyo at makarealize din ang taong nagkakasala sa inyo upang manghingi ito ng tawad. So ito, kung ikaw ay isa sa mga inuutangan na kung saan ay hindi na nagpaparamdam sa inyo na wala na itong balak magbayad at nakablock na kayo sa kanya, pwede ninyo itong gawin upang maaalala kanya, ma-realize niya na kailangan niyang magbayad sa inyo ng pinagkakautang niya. And ayun, pwede rin ito kung ikaw or may taong nagkakasala sa inyo, kahit mga kaibigan ninyo, asawa, boyfriend, girlfriend, mga kapatid, o kahit sino pa man na kung saan nagkakasala sa inyo, ay pwede ninyong gawan ito upang ma-realize nila at manghingi ito ng tawad sa inyo. So, ayun, kailangan lamang natin dito ng materialist na gagamitin natin upang magawa natin ang ritual na ito. So, kailangan lamang natin dito ng papel, kailangan natin dito ng panulat, kahit anong klaseng panulat. Pwede kang gumamit ng pentel pen, color pen, at ball pen. Huwag lang gumamit ng lapis. And kailangan din natin dito ng baso na may lamang tubig or di kaya garapon or bote. So, pwede siya kahit na ano. And kailangan din natin dito is hindi ko maipakita. So, kailangan natin dito ng bawang. Kailangan din natin dito ng asin. Isang buti lamang na bawang na kailangan may balat pa ito at asin. So, konting asin lamang. So, ayun, sasabihin ko na lamang kung ano yung hindi ko na ipakita dito na materialis. So, ayun, kapag handa na yung materialis ninyo na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, ay pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. And syempre, kailangan na bago mo siya umpisahan is alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo itong gawin na wala kang pagdududa. I-claim mo sa iyong sarili na ito ay makakatulong sa inyo at positive ka lang kapag gumawa ka ng isang ritual at huwag kang magiging negative upang mabilis mo itong mapagana ang isang ritual. So kung ikaw ay gusto mong mabayaran ng pagkakautang or mabayaran ka sa inutang sa iyo, ay ito ang para sa inyo. So ang unang-una mong gawin is isulat mo lamang yung pangalan at apelyido ni target ng 7 beses. So, pangalan at apelyido ni target ng 7 beses dito sa papel. So, pangalan lamang niya at apelyido na paulit-ulit 7 beses po mong isulat ito. So, ngayon kapag naisulat mo na ito ng 7 beses yung pangalan at apelyido ni target na taong nagkakasala sa inyo or taong nagkakautang sa inyo, so isulat nyo lamang. And dapat alamin nyo talaga yung totoong pangalan at apelyido, hindi pwedeng palayaw lamang. Hindi pwedeng palayaw, dapat totoong pangalan talaga. So, ganito ang ating gagawin. Kapag naisulat mo na, kunin mo yung bawang, yung isang butil ng bawang at ilagay mo dito sa gitna. So, isang butil ng bawang ilagay mo dito sa gitna at yung asin. So, ilagay mo rin dito yung asin
kasama yung bawang dito sa gitna ng papel. At pagkatapos nun ay itupi mo lamang siya. Kailangan na yung pagkatupi ay papunta sa inyo, and dapat ay yung asin na nilagay mo dito kasama yung bawang hindi siya matapon. Dapat hindi siya maitapon at kailangan na maibalot siya sa papel. So, dapat ay ibalot nyo lamang sa papel, and wala pong problema kung ilang tupi ang papel na pagkatupi ninyo dahil binalot nyo nga ito, yung bawang at asin dito sa loob. So, ngayon kapag nabalot mo na yung asin at bawang, ang gagawin mo, kunin mo lamang itong papel na ito at hawakan mo lamang at sabihin mo dito sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko ay makonsensya siya at magparamdam siya, maalala niya na may pagkakautang siya sa akin na kailangan niyang bayaran. At kung sa tao namang nagkakasala sa inyo, ay sabihin ninyo dito na ang taong ginawan mo ay ma-realize niya, makonsensya siya at manghingi siya ng patawad sa inyo. So, ayun, kapag natapos mo ng sabihin yon, ang gagawin mo, itong papel na ito ay ilagay mo lamang dito sa loob ng baso or di kaya'y garapon. So, ngayon kapag nandito na sa loob ng garapon is kausapin mo siya muli, ibulong mong muli dito na sa pamamagitan ng tubig na ito, tulungan mo ako sa kapangyarihan mo na matupad itong aking hiniling na kung saan babayaran ako ng taong nagkakautang sa akin at makarealize siya na kailangan na magbayad siya at kailangan na bayaran niya ang dapat niyang bayaran. At hilingin mo na rin dito na humingi ng tawad ang taong nagkakasala sa inyo. Kailangan na sa paggawa ninyo ay taos puso ang inyong kahilingan at kailangan na wala kayong galit sa inyong target. Dapat po ay malinis ang inyong puso sa paggawa at wala kayong galit dapat sa inyong nararamdaman habang gumagawa kayo ng spell. Kung may galit man kayo, isang tabi nyo muna. Huwag ninyong isabay sa paggawa ng ritual dahil yan ang isa sa nakakasagabal sa paggawa sa ating mga ginagawang ritual. Dapat po ay malinis ang ating puso. And think positive, hayaan mo lamang siya ang iyong ginawa. Ilagay mo lamang ito sa may altar or kung saan mo siya na pwede mo siyang ilagay na kung saan hindi ito gagalawin ng ibang tao na kukunin ang iyong ginawa, and gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday. So, kahit anong oras pwede, at kung sa tingin ninyo ay kabilugan ng buwan, pwede kayong gumawa ng ritual kahit hindi ito Tuesday or Friday. So, ayun po. Salamat po sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba para ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.